Good afternoon, magandang hapon mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang talakayan at kwentuhan. Ito po si Manong Rayban nagsasabing isang magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. Napapabalita na itong si Harry Roque ang nagpapakalat po sa peking video ng Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot po ng polboron. Yan po mga kababayan. At dahil nga po sa TRICOM na ginawa kahapon, meron pong isang vlogger o mga vloggers na nagsasabing si Harry Roque ang pasimuno dito po sa polboronic video na to mga kababayan. Mukhang meron pong kalalagyan itong si Harry Roque. Mga kababayan, meron po itong kalalagyan. Alam naman po nating tumakbo at mukhang guilty, mga kababayan. Tumakbo, tinakbuhan niya po yung kanyang pagpapaliwanag. Pinagpapaliwanag po siya sa hearing sa lower house. At meron nga pong nakikitang connection ito sa Pogo, mga kababayan. So pinagpapaliwanag po siya sa kanyang mga accounts. Gusto po nilang makita ang kanyang mga dokumento. Sa ari-arian niya po sa Baguio at etc. At hindi po ito makapagpaliwanag. Hinihingan po siya ng mga pertinent documents, mga kababayan, pero wala po siya naipakita at tumakbo instead. Tumakas. Lumabas sa Pilipinas. Kagaya nila Alice Goo noon, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nahuhuli itong si Harry Roque. Sampugante, mga kababayan. Akalain mo, dating isang human rights lawyer na sinasabing tinitingala, isa sa mga luminaries na tinitingala itong si Harry Roque, pero ngayon, mga kababayan, wala na pong rumirespeto kay Harry Roque dahil nagpakababa po siya kay Duterte. Talagang ibinigay na niya ang kanyang buhay kay Duterte, mga kababayan. Kitang-kita po, ang kanyang loyalty ay nasa Duterte family na po, mga kababayan. Pero dahil dito, siguradong delikado po ang kanyang sitwasyon. Hindi lang Pogo, mga kababayan. Hindi lang po siya hahabulin dahil sa Pogo po na yan na posibleng involvement sa illegal Pogo na yan. Pero ngayon, mukhang baka sampahan din po ito ng inciting to sedition dahil siya po ang number 1 na nagsasabi na nag-uudyok sa mga tao, sa mga DDS na kumalas sa gobyerno, kumontra sa gobyerno, tara na sa EDSA. Yan po ang kanyang mga panawagan. Anyway, bago pa tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat, sa ating mga viewers dyan, sa ating mga followers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong mga videos, sa ating maliit na channel, mga kababayan. Kahit po maliit lang ang ating views, pagpapatuloy po natin. Ito po ang ating mission para po sa bayan. It's a small contribution for our country, mga kababayan, dahil nilalabanan po natin ng fake news and disinformation. Dapat tapatan po natin yan. Dapat magbigay po tayo, gumawa tayo ng mga videos na makatotohanan at para sa bayan. Yan, wag po nating tularan ang mga DDS vloggers na kampon o hari po ng fake news and disinformation. Dapat gumawa po tayo ng tama. Yan po. Alright. Ito nga si Harry Roque, mga kababayan. Sinabi ng mga vloggers na siya po ang nagpasimuno. Siya po ang nagpapakalat nagsimula po sa kanya. I think meron pong sabwatan tong si Harry Roque at Maharlika, mga kababayan. Sila po ang nagpapakalat sa polvoronic video na yan ni PBBM. Pero napakaliwanag naman, mga kababayan.
na ito po ay peke. Yan po ang maliwan. Peke po. Talagang kitang-kita po na peke ang video. Makikita mo na lang sa gupit. Sa gupit na lang, ibang-iba. Hindi naman ganun ng gupit ni PBBM mga kababayan. Yun po ay napakaigsi. Napakaigsi yung buhok. Kung si PBBM man yan, pero never na nagpagupit si PBBM ng ganyan. Kaya mga kababayan, ito po ay very obvious na peke. Itong pinapakalat ni Harry Roque noon. Pero hindi po ito bumenta mga kababayan. Ang alam po siguro nila na dahil sa pulboronic video na ito na magagalit ang taong bayan kay PBBM. Pero ang hindi nila alam na mautak, mas marami sa mga Pilipino ang mauutak at hindi po naniniwala dyan. Ito po ay gawa-gawa lang nila Harry Roque at Maharlika, mga kababayan, para linlangin ang taong bayan, para galitin ang taong bayan, para po ang taong bayan ay mag-aklas at pabagsakin ang gobyernong Marcos. Yan lang po kasimple ang gusto nilang mangyari. Dahil gusto po nilang ipalit si Sara Duterte. Napakababaw po. Ganyan ang kanilang laro. Yan po ang kanilang objective, ang pabagsakin ang gobyernong Marcos para ipalit si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Pero mga kababayan, gaya po ng nasabi ko, hindi po ganun kabobo ang mga matitinong Pilipino. Ang mga matitinong Pilipino ay nag-iisip. Matatalino po yung mga yan. Alam nila kung ano ang peke, kung ano ang real, mga kababayan. Kaya hindi po nag-work yung pong laro nila na ito na manloko sa taong bayan. Ang alam po siguro nila na makakaya po nilang bulahin ang taong bayan. Pero hindi po yan bumenta. Kaya sorry na lang kay Harry Roque, kay Maharlika at mga kasamahan dahil hindi naniwala ang majority of the Filipino people. Yan. So yan, kung naalala nyo po yan, yung pulboronic video na yan. Pinalalabas nila yung na ang Pangulo daw ay yun nga, gumagamit ng isang maputing bagay na powdery. Tinawag po nilang pulboronic video pero wala, hindi po sila nagtagumpay mga kababayan. At dahil sa ginawa ni Harry Roque, dahil siya nga po ang napapabalita, siya po ang ikinanta ng mga vloggers na nagsimula kay Harry Roque, siya po ang pasimuno dito, sigurado po that the government ay gagawa po ng hakbang para panagutin si Harry Roque dito. So mga kababayan, yung kokonting problema ni Harry Roque, abay madadagdagan po. Mukhang madadagdagan mga kababayan. So dati, more on Pogo-related po yung sinasabi nila, yung kanyang involvement sa illegal Pogos. Pero ngayon, posible pong madagdagan ito. Dahil maliwanag na siya po ay nag-incite to sedition. Akalain mo ba nang sabihin niyang lumabas na kayo, pumunta na kayo sa EDSA? Ngayon na. Ibig sabihin, siya po yung nag-uudyok sa taong bayan, lalo na po sa mga DDS. Na labanan ang gobyerno, na pataubin ang gobyernong Marcos. Yan ang kanya pong ginagawa mga kababayan. Until now, kahit siya po ay isang pugante at nagtatago, ganyan pa rin po ang kanyang mga pinagsisigawan kontra pa rin sa gobyerno, inciting to sedition mga kababayan. Kaya malinaw na marami pong kaso. Hindi lang sa Pogo, kundi madadagdagan po ang sakit ng ulo ni Harry Roque dahil sa kanya pong mga ginagawa ngayon na labag sa batas at kontra sa gobyerno mga kababayan. Yan si Harry Roque. Anyway mga kababayan,
May hamon po sila kay Harry Roque na kung wala siyang kasalanan, hamon po ito ng isang vlogger na umuwi siya at kanyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kung talagang malinis siya at hindi siya guilty, umuwi siya para harapin, ipakita niya na wala siyang kasalanan, patunayan niya. Pakita niya yung mga dokumento na hinihingi sa kanya ng Quadcom para once and for all, mawalan po ng mga agam-agam o kaya mawala po yung mga sospetsa ng mga tao kung talagang malinis siya. Kaya, Harry Roque, kagaya ng sinabi ng ibang vloggers dyan na umuwi ka. Please come home. Prove yourself clean kung talagang wala kang kasalanan, kung talagang malinis ka. Alright mga kababayan, this is all for now. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po tayo lagi.